na po natin yung Medyo, Romans chapter 8. So tatapusin na po natin ngayon. So sa ating pong pag-aaral ng aklat po ng Romans ng chapter 8, tandaan po natin, no, yung kabanatang ito ay tinatawag na the Holy Spirit chapter. Kasi po halos magigit 19 times po nabanggit yung salitang Spirit or Holy Spirit sa chapter na ito. So sa mga sa mga tinalakay po natin itong nakaraang Sabado, so natutunan po natin about sa Romans chapter 8 verse 1 to 17 ay tumutukoy po sa mga pangako ng Diyos para sa mga taong hindi na nasa ilalim ng kanyang galit at parusa. Sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 1, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So bakit nga po wala ng hatol o parusa sa atin? Dahil si Kristo mismo ang tumanggap ng galit at parusa ng Diyos para sa atin. So dahil doon, itinuring na tayong matuwid sa harapan ng Diyos. So hindi dahil sa ating sariling gawa, kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Subalit po pagdating sa chapter verse 18 to 30, dito naman natin makikita na kahit na ang Kristiyano ay wala na sa ilalim ng kaparusahan ng Diyos, hindi ibig sabihin na hindi na siya dadaan sa mga paghihirap. Sabi nga po sa Biblia, makakaranas pa rin tayo ng suffering sa buhay. Or kung tinatawag ito yung mga present suffering natin. So lahat po tayo bilang mga mananampalataya, hindi po tayo accepted sa present suffering na yan. At yung mga paghihirap na yan, iba-iba po yung mga anyo na yan. Pwedeng sa pamamagitan po ng mga pag-uusig o yung persecution, yung spiritual battles laban sa ating laman, yung mga tukso ni Satanas, o yung mga pagsubok sa ating pananampalataya. Okay? So hindi po natin maiiwasan yan mga kapatid. Pero ang magandang balita, sabi po sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So ibig sabihin, gumagawa ang Diyos sa lahat ng bagay at kasama na doon ang ating mga paghihirap. So ginagamit niya ang mga ito para sa ating ikabubuti, para tayo ay hubugin, palakasin, at lalong mailapit sa kanyang kalooban. So mga kapatid, malinaw din na sinasabi dito sa verse 28 na hindi ito para sa lahat ng tao, kundi para lamang po sa mga nagmamahal sa Diyos at tinawag ayon sa kanyang layunin. So ito po ang mga taong tunay na kumilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at yung sumusunod sa kanyang kalooban. Okay? Then napag-aralan din po natin last week kung paano gumagawa ang Diyos sa lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. At paano tayo makakasigurado na ang ating final destination ay tiyak na mabuti. Sabi sa Biblia, may plano ng kaligtasan ng Diyos para sa atin. At ipinapakita niya ito sa tinatawag na yung order of salvation, yung pagkasunod-sunod po ng kanyang gawaing pagliligtas. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 30, and those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. So makikita po natin dito ang malinaw na proseso ng Diyos sa kaligtasan. Okay, He chose us. So pinili niya tayo noon pa man, bago pa tayo ipinanganak. Then He called us. So tinawag po tayo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Then He justified us. So itinuring tayong matuwid dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Then He glorified us. At sa huli, bibigyan niya tayo ng kaluwalhatian or glory at buhay na walang hanggan.
Kaya mga kapatid, kung titignan po natin yung plano ng Diyos ay kumpleto at tiyak. So mula simula hanggang sa huli, ang layunin niya ay para sa ating kabutihan at sa kanyang kaluwalhatian o glory. So kapag sinabi pong glory o karangalan, ibig sabihin po nito ay yung darating ang panahon kung saan ang mga pinabanal ng Diyos o yung mga pinili ng Diyos ay hindi na makakaranas ng kamatayan, sakit o kasalanan. Bakit po? Dahil babaguhin ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa kanyang pangako. Sabi nga po sa Revelation 21:4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. So napakagandang pangako po nito mga kapatid. Isang araw, lahat ng paghihirap, luha at kasalanan ay mawawala sapagkat ang lahat ng iyon ay pinawi na ng Diyos. At sa araw na iyon, tayo ay mamumuhay na kasama niya magpakailanman sa kaluwalhatian. At ngayon po mga kapatid, pagdating po natin sa verse 31, makikita natin dito ang napakagandang katotohanan tungkol sa ating relasyon sa Diyos. So, paano natin malalaman na ang Diyos ay panig sa atin? Kasi madalas po nating marinig, no, na yung katagang, if God is for us, who can be against us, di ba? Pero dito, mula sa verse 31 hanggang 39, ipinapakita ni Apostol Pablo kung paano pinatunayan ng Diyos na siya ay panig sa atin o kakampi natin at walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Okay? Sabi dito sa verse 31, what then shall we say in response to these things? Okay? If God is for us, who can be against us? So ngayon mga kapatid, ano ba yung these things na tinutukoy po ni Pablo dito? Ano yung mga bagay na pinatutungkulan niya nang sabihin niyang, what then shall we say in response to these things? So most likely mga kapatid, ang tinutukoy po ni Pablo dito ay yung mga bagay na binanggit niya sa mga naunang verses. Lalo na yung tinatawag nating order of salvation. Yung plano ng Diyos ng kaligtasan kung saan pinili niya tayo, tinawag niya tayo, itunuring tayong matuwid at bibigyan tayo ng kaluwalhatian. So ibig sabihin, sa lahat ng ito nakikita natin kung gaano kalalim at katiyak ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. At dahil ganito katibay ang kanyang plano, sabi ni Pablo, if God is for us, who can be against us? So ngayon, na alam na natin ang final destination natin, yung final destination ng mga pinabanal ng Diyos ay glory or kaluwalhatian, ano ang masasabi natin tungkol sa future ng mga mananampalataya? So kadalasan dumarating sa atin yung takot at pag-alala tungkol sa kinabukasan. So minsan iniisip natin, ano kaya ang mangyayari sa buhay ko? Paano kung magkasakit ako? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung hindi ko nakakayanin yung mga problema? Pero mga kapatid, sabi ng Biblia, ngayon na alam na natin ang lahat ng bagay ay planado na ng Diyos, wala na po tayong dapat ipangamba. So bago pa malikhain ng mundo, alam na ng Diyos kung ano ang mangyayari sa atin. Kung kailan tayo ipapanganak, kung kailan tayo mamamatay, at kung ano ang mga karanasang pagdadaanan natin sa pagitan noon. Okay? At dahil planado na ito ng Diyos mula sa kawalang hanggan at ginawa niya ang kanyang layunin sa ating panahon ngayon, itinatanong ngayon ni Apostol Pablo, what then shall we say in response to these things? Sabi sa verse na to, sabi ng Biblia, kung babalikan natin yung Romans chapter 8, verse 29 to 30, sabi dito, For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called.
Those he called, he also justified. Those he justified, he also glorified. So kung ganito katindi at katiyak ang plano ng Diyos para sa atin, ano pa ba ang dapat nating ikatakot tungkol sa ating future? Kaya nga sabi ni Pablo, if God is for us, who can be against us? So ito po yung unang tanong ni Pablo upang ipakita na ang Diyos ay tunay na panig sa atin. Ngunit mga kapatid, napakahalaga pong tandaan, hindi po ito pangkalahatang pangako na para sa lahat ng tao. Kasi marami pong tao kahit hindi mananampalataya ay ginagamit ang talatang ito at sinasabi, God is for me, therefore, who can be against me? Pero ayon sa malinaw na pagtuturo ng kasulatan, ang pangakong ito ay hindi para sa lahat. Ang tinutukoy po dito ni Pablo ay ang mga pinili ng Diyos. Yung mga tinawag niya, itunuring na matuwid at ginawang banal. Sila po ang tunay na mga anak ng Diyos at para sa kanila, totoo ang pangako na ito. So if God is for us, who can be against us? So then, the question is, kanino po panig ang Panginoon? So hindi po panig ang Diyos sa isang denomination. Panig po ang Diyos sa mga taong na kay Kristo Jesus. Sabi nga, di ba, sa verse 1, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So ibig sabihin, kung ikaw ay na kay Kristo, panig sa iyo ang Diyos. Kasi sabi mismo ni Jesus, no one comes to the Father except through me. Sa John 14:6, di ba? Kaya mga kapatid, ang Diyos ay hindi panig sa atin dahil marami tayong alam sa Biblia o dahil lagi tayong umaattend sa church o sa Bible study o dahil gumagawa tayo ng mabubuting bagay sa ating kapwa. Tandaan natin, lahat ng kabutihan na tinatanggap natin mula sa Diyos ay hindi dahil sa ating sariling gawa, kundi dahil tayo ay na kay Kristo. At dahil na nasa Kanya tayo, panig ang Diyos sa atin. Ngayon ang tanong, paano ipinapakita ng Biblia na ang Diyos ay panig sa atin? Well, sabi sa Romans 8:2 sa verse 32, sabi dito sa verse 32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? O sa Tagalog, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay niya para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. So how do we know that God is for us? Una, dahil namatay si Kristo para sa atin. So ang katibayan na panig ang Diyos sa atin ay hindi dahil sa mga pagpapala natin sa buhay, hindi dahil sa magagandang kalusugan, maayos na trabaho o dami ng pag-aari. Kasi kahit ang mga hindi mananampalataya ay may mga ganoong bagay din, di ba? So pero hindi ibig sabihin na God is for them. So ang tunay na patunay na ang Diyos ay panig sa iyo ay ito. Ibinigay niya ang kanyang anak para sa iyo. Okay? So ang Ama mismo ang nagsugo kay Kristo upang mamatay para sa kanyang mga tupa. Sabi nga ni Jesus, di ba? The good shepherd laid down his life for the sheep. So kung babalikan natin ang verse 3, makikita natin ito mismo, yung pundasyon ng katotohanan ito. Sabi dito, for what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. Okay, sa Tagalog, ang kautusan ay hindi kayang mag-alis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay dahil sa kahinaan ng ating makasalanang laman. Ngunit ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan, isinugo niya ang kanyang sariling anak sa inyo ng isang makasalanang tao upang maging handog para sa ating mga kasalanan.
Kaya mga kapatid, ito ang unang patunay na panig ang Diyos sa atin. Hindi niya ipinagkait ang kanyang anak, kundi ibinigay niya ito alang-alang sa atin. At kung ibinigay niya ang kanyang pinakamahalagang regalo na si Kristo, paano pa kaya niya paano pa kaya niya ipagkakait ang ibang bagay na para sa ating ikabubuti? Di ba? Napakalinaw po niya mga kapatid. Kaya ang tanong, paano nga naging panig ang Diyos sa atin? Ayon sa Biblia, nung tayo ay walang kakayahang mamuhay ayon sa kautusan ng Diyos. Dahil sa kahinaan ng ating laman at dahil ang kautusan, bagamat banal at perpekto ang kautusan, ay hindi kayang magligtas. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan sa pamamagitan ng kanyang anak. So bilang ebidensya na siya ay panig sa kanyang mga pinili, ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak. Sabi nga dito sa Romans 8:32, no, in New King James Version, He delivered His Son to us. Okay? Napakaganda po ng pagkakasalin dito. Kasi ginamit dito ni Pablo yung salitang delivered. At kung babalikan po natin yung verse 25 last week, makikita natin kung gaano kalalim ang ibig sabihin ng salitang ito, yung delivered. Pinatay si Jesus dahil sa ating mga kasalanan. Sabi sa verse 25. So muling binuhay para tayo'y may turing na matuwid. O sa English, He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. So sino po ang nag-deliver kay Jesus sa kamatayan? Ang Ama. At kaninong kasalanan? Kaninong kasalanan siya pinadala upang mamatay? Para po sa atin, para sa mga pinabanal, para sa mga kanyang tinawag. Kaya nga sa sandaling iyon pa lang, ipinakita na ng Diyos na siya ay panig sa atin. So the moment the Father gave His Son to die for us, the moment Christ was delivered over to pay for our sins, it is already proof that God is for us. Sapagkat sabi nga po, God cannot be for us if He doesn't give us Christ. At God cannot be for us kung hindi niya tayo itunuring na matuwid. Ngunit dahil sa pananampalataya, tayo ay itinuring ng Diyos na ganap at walang sala sa kanyang harapan. At dahil dito, malinaw po na panig sa atin ang Diyos. Subalit, madalas po nagkakamali ang mga tao sa pagkaunawa sa katagang ito. If God is for us, who can be against us? So marami kasing nag-iisip, God is for me kasi malaki ang bahay ko. God is for me kasi marami akong kotse. God is for me kasi maganda ang negosyo ko. Meron nga akong kasama sa trabaho kailan ba? 2 weeks ago sabi niya, God loves me, sabi niya. God's love me kasi hindi ganun karami yung trabaho ko. So sa isip-isip ko, wow, sana all, di ba? Parang ganun. Pero mga kapatid, hindi po iyon ang sukatan. Totoo, may mga anak ng Diyos na binigyan ng material na pagpapala. Dahil iyon ang plano ng Diyos para sa kanila. Ngunit kung iyon ang kung iyong mga bagay lamang ang basihan ng salitang God is for you, 'di ba? Kaawa-awa po dapat si Jesus, si Pablo, 'di ba? At yung mga apostol. Kasi si Jesus ay walang bahay na matirhan. Si Pablo ay naghirap, pinag-uusig at minsan pa'y nagutom. 'Di ba? Sabi sa Philippians. So sabi nga niya sa Philippians 4:12-13, natutunan kong maging kontento, may makain man o wala, dahil magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay lakas sa akin. Kaya malinaw po, hindi material na yaman ang sukatan kung panig ang Diyos sa iyo. Ang tunay na katibayan ay ito, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyo.
Yan po ang unang patunay na ang Diyos ay panig sa mga pinabanal niya or sa kanyang mga pinili. Hindi dahil sa ating sariling galing, kundi dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Okay? Pangalawa, kung babalikan po natin yung ating verse sa 32, sabi ng banal na kasultan, dahil He did not spare His own Son, but gave it up for us all. At sabi pa sa last part ng verse 32, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. So ang tanong, ano po ba yung all things na tinutukoy ni Pablo dito? So maari yung tinutukoy po na all things dito, kung babasahin natin yung Romans verse 17, makikita po natin yung posible na ito yung mga bagay na tinutukoy ni Pablo. Sabi dito sa verse 17, at bilang mga anak, mga tagapagmana, tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. So mga kapatid, if we are children, that's already a spiritual blessing. Then we are heirs, tagapagbana ng Diyos o co-heirs with Christ. If indeed we shares in His suffering in order that we may also share in His glory. So posible na ito yung mga tinutukoy ni Pablo na all things na gustong ibigay sa atin ng Diyos. Okay? Number 1, yung katotohanang itunuring tayong mga anak ng Diyos. Di ba sabi sa John 1:12, sabi sa John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. So hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Malaki po ang pagkakaiba ng nilalang ng Diyos at anak ng Diyos. Lahat tayo, mananampalataya man o hindi, ay nilikha ng Diyos. So we are all created beings, mga nilalang ng Diyos. Pero pag ginamit po ng New Testament ang term na children of God, may tatlong gamit po ito. Una, yung children of God, yung tumutukoy ito kay Jesus, yung the Son of God in the divine sense. Pangalawa, sa Old Testament, minsan ginagamit ito sa mga angels, yung the sons of God. At pangatlo, sa New Testament, tumutukoy ito sa mga taong may personal na relasyon kay Kristo, yung mga sumasampalataya sa Kanya. So ano po yung all things na ibinigay ng Diyos sa atin? Bagamat hindi niya ipinagkait ang Kanyang anak sa mga pinabanal, sabi ng Biblia, He gave us the right to become His children. So, hindi lahat ay may relasyon sa Diyos sa saving sense. Totoo, lahat tayo ay may relasyon sa Diyos bilang creator. Pero ang mga anak ng Diyos lamang ay ang mga anak ng Diyos lamang ang may relasyon sa Kanya bilang Father. At ano po yung ibig sabihin doon? So when I say lahat ng tao ay may relasyon sa Diyos, tulad nga po ng sinasabi ng isang theologians, every single person, saved or unsaved, ay may relasyon sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin na yung relasyon na yon ay maganda. So may mga tao na may masamang relasyon sa Diyos. Tulad na lang ni Satanas, di ba? Meron siyang relasyon sa Diyos pero hindi ito mabuti. Ganon din po tayo noon. Sabi ng Biblia, nung tayo ay patay sa kasalanan at mga kaaway ng Diyos, hindi maganda ang relasyon natin sa Kanya. So nilalabag natin ang Kanyang utos. Hindi natin sinusunod ang Kanyang kalooban at lumalakad tayo ayon sa pita ng laman. Pero ang kagandahan po ng Ebanghelyo ay ito. Nang dumating po si Kristo, binigyan niya tayo ng bagong puso at inilagay sa atin ang Kanyang Espiritu upang tayo ay ipanganak na muli o born again. At dahil po doon na ibalik sa maayos ang ating relasyon sa Diyos.
Kaya nga sabi nga sa Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So dati, tayo ay kaaway ng Diyos. Pero ngayon, tayo ay may kapayapaan sa Kanya dahil kay Kristo Jesus. Kaya masasabi natin ngayon, maganda na ang ating relasyon sa Diyos. So in that sense, pwede nating sabihin na yung verse 17 na bahagi ay bahagi ng sinasabi ni Pablo sa Romans 8:32 na dahil hindi ipinagkait ng Diyos ang kanyang anak, ibibigay niya rin sa atin ang lahat ng bagay. Ngayon, kung ipagpapatuloy po natin yung verse 32, sabi dito, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? At pagdating sa verse 33, dito niya mas lalo pang pinaliwanag kung paano ipinapakita ng Diyos na siya ay panig sa atin. Sabi dito sa Romans 8:33, who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. So ito na po yung second question. The first question, remember, sabi dito, if God is for us, who can be against us? At ang ikalawang tanong ay, who will bring any charge against God's elect? So yung salitang mag-akusa ay napakalalim po na salita. It speak of someone na gusto kang hatulan, gusto kang husgahan, gusto niyang ipakita na may kasalanan ka at gusto niyang mapatunayan na guilty ka. At kung isipin natin mga kapatid, ito po ay gawain ng kaaway, gawain po ng dyablo. Si Satanas ay tinawag sa Revelation na the accuser of the brethren. Siya po ang laging nag-aakusa sa mga mananampalataya sa harapan ng Diyos. Ganun din po ang mga Pariseyo nung panahon ni Jesus. Lagi nilang kinukondina ang mga disipulo. Sabi nila, Jesus, tignan mo yung mga alagad mo, hindi naguhugas ng kamay. Sinasabi pa nila, itong si Jesus, lasenggo at kaibigan ng mga makasalanan. So lagi silang may nakikitang mali kay Kristo kahit wala naman talaga. As a matter of fact, sabi sa Revelation chapter 12, makikita natin ang ginagawa ni Satanas sa mga pinabanal, araw at gabi. Sabi dito, sa Revelation 12:9-10, sabi dito, kaya itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, na nandiling lang sa mga tao sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. Pagkatapos narinig ko ang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari at ang otoridad ni Kristo sa kanyang pinili, sapagkat pinalayas na mula sa langit ang umaakusa sa ating mga kapatid sa harap ng Diyos araw at gabi. So mga kapatid, pag iniisip natin yung tanong ni Paul, who will bring any charge against God's elect? Yun po ay gawain ni Satanas araw at gabi. Minsan kapag tayo ay nagkakasala o nadadapa, dumarating sa atin ang mga evil thoughts, discouragements, o feeling na yung wala nang nagmamahal sa'yo, hindi ka na mahal ng Diyos, nagkasala ka na ulit, paulit-ulit na lang. Hindi ka na gagamitin ng Diyos. So kapag ganito ang mga thoughts, walang pagkakaiba sa method ni Satanas na araw at gabi inaakusa ang mga pinabanal. Pero dito natin nakikita ang katibayan na panig ang Diyos sa atin. Kasi sabi nga ni Paul, who will bring any charge against God's elect? Kahit may nag-aakusa, God Himself justifies us. Kaya kahit sinusubukan tayo ni Satanas at tinutuligsa, panig ang Diyos sa atin. So how do we know that God is for us? Well, this is answered in Romans 33.
Sabi dito, who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. So second question, sino ang pwedeng mag-uksa sa mga pinili ng Diyos? Ang sagot, God mismo ang nagturing sa atin na matuwid. So, think about this mga kapatid. Walang pwedeng mag-akusa sa mga pinabanal, no matter how many times we sin. Of course, with repentance, ang nagturing sa atin na innocent sa lahat ng kasalanan ay si God mismo. Si God mismo ang nag-justify sa atin. So how do we know that God is for us? So no matter how many times we sin sa paningin ng Diyos, dahil tayo ay na kay Kristo, we are declared not guilty. Panig sa atin ang Diyos. Pero yung hindi panig sa Diyos, ay yung mga tao na wala kay Kristo. So every time God sees them, ayon sa Psalms 5, the arrogant cannot stand in your presence. You hate all who do wrong. So God is angry with the wicked. Pero sa mga na kay Kristo, sabi ng Biblia, He justifies them. Ngayon, paano po ginasjustify ng Diyos ang mga tao? Paano ginasjustify ng Diyos ang mga tao na siya ay panig sa kanila? Ang sagot po dyan ay nandito sa Romans 8:34. Sabi dito sa Romans 8:34, who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. So sabi ni Paul, who then is the one who who is the one who condemns? No one. Ibig sabihin, wala nang pwedeng humatol sa atin o magparusa sa atin. Kasi sabi sa Romans 8:1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So bakit wala nang condemnation? Because God justifies us. So itinuring na tayong matuwid ng Diyos. So paano tayo itinuring na matuwid ng Diyos? Sabi dito sa Romans 8:34, may 4 na dahilan kung bakit tayo pinawalang sala ng Diyos. Unang-una, si Kristo Jesus mismo ang namatay para sa atin. Okay? So ito ang tinatawag na the Great Exchange o sa theology, substitutionary atonement. Ibig sabihin, tayo dapat ang mahahatulan, pero si Jesus ang umako ng ating mga kasalanan. Sabi sa Biblia, He who knew no sin becomes sin for us. Kaya nang tumingin ang Diyos sa atin, hindi niya nakikita ang ating kasalanan, kundi ang righteousness ni Christ ang nakikita ng Diyos sa atin. Amen? Then pangalawa, si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, who was raised to life. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15, kung hindi siya nabuhay, muli sayang ang pananampalataya natin. Kasi kung si Jesus ay nanatiling patay, wala tayong pag-asa. Pero dahil the tomb is empty, may katibayan na tinanggap ng Diyos ang kanyang sakripisyo. Ang resurreksyon ni Jesus ay patunay na siya ay banal at walang kasalanan at tinanggap ng Ama ang kanyang alay. Kaya kung binuhay siya muli, ibig sabihin, tinanggap ng Diyos ang handog niya para sa atin. Pangatlo, si Kristo Jesus ay nasa kanang kamay ng Diyos. Jesus is at the right hand of God. So sabi sa Psalms 110:1, the Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Ang right hand po dito ay simbolo ng otoridad, kapangyarihan at karangalan. Kaya nang sabihin ng Biblia na si Kristo ay nasa kanan ng Diyos, ibig sabihin, tapos na niya ang kanyang gawain at ibinalik ng Ama ang kanyang
glory. Sabi sa Hebrew 1:3, after he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty in heaven. So yung he sat down ay tanda po na tapos na ang kanyang sakripisyo. So sa lumang panahon, ang mga pari ay laging nakatayo kasi di natatapos ang handog nila. Pero si Kristo, isang sakripisyo lang, sapat na magpakailanman. So ibig sabihin po ng ibig sabihin po ng the right hand of God, ibig sabihin po na ibigay na po yung authority at saka yung power at saka yung glory kay Jesus Christ. Okay? Then, pangapat, si Kristo Jesus ay namamagitan para sa atin. So sabi sa Romans 8:34, He is also interceding for us. Ibig sabihin, si Jesus ay patuloy na nananalangin at namamagitan para sa atin sa harapan ng Ama. So katulad noong sinabi ni Jesus kay Pedro, sabi dito, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail, and when you have turned back, strengthen your brothers. So kaya kahit bumagsak si Peter, bumangon siya uli dahil may nananalangin para sa kanya at walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Okay? Kaya mga kapatid, ito yung apat na dahilan kung bakit tayo pinawalang sala ng Diyos. Una, si Jesus ang namatay para sa atin. Siya ay muling nabuhay. Siya ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. At siya ay patuloy na namamagitan para sa atin. Kaya kahit minsan mahina tayo, kahit minsan nagdududa tayo, tuloy pa rin tayo kasi may nananalangin para sa atin. At walang iba kundi si Jesus. Amen? Then verse 35, sabi dito, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? So mga kapatid, pansinin nyo, ito ang huling tanong ni Pablo. Who shall separate us from the love of Christ? Grabe no? Ang ibig sabihin nito, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Sabi ni Pablo, kahit dumaan tayo sa trouble, mga pagsubok, hardship, paghihirap, persecution, pag-uusig, famine, gutom, nakedness, kawalan, danger or sword, panganib o kamatayan, hindi tayo kailanman mahihiwalay sa kanyang pag-ibig. So, pwede kang mahiwalay sa iba, pero hindi kay Kristo. Pwede kang mahiwalay sa simbahan, sa pamilya, sa asawa o sa anak. Tulad ni David, di ba? Nahiwalay siya sa anak niyang namatay dahil sa kasalanan niya kay Bathsheba. Sabi ni David, my son will not return to me, but I will go to him. Pero kahit ganun, hindi siya nahiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Minsan parang emotionally malayo tayo sa Diyos. Aminin natin, may mga panahon na malamig ang ating puso sa Kanya. Yung tipong parang hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, even if we are faithless, He remained faithful. Kahit minsan hindi tayo tapat, ang Diyos ay patuloy na tapat. Kaya walang makakapaghiwalay sa atin sa Kanyang paghirap. Walang makakapaghiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Okay? So, ang hirap intindihin ng pag-ibig ng Diyos, di ba? Kasi sabi mo siguro, Lord, bakit mo ako minahal kahit ako'y nagkasala sa iyo? Totoo, mahirap intindihin ang pag-ibig ng Diyos sa mga dating kaanyang kaaway. Sabi sa Romans 5, di ba? While we were still enemies of God, Christ died for us. Isipin mo yun? Minsan nga, hirap tayong magpatawad sa kapitbahay o kamag-anak. Pero si Jesus ay namatay para sa mga kaaway niya. Ganun po kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganun kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Kaya sabi ni Paul, nothing can separate us from Christ's love. So tayo ay parang mga tupa na minsan naliligaw. Pero sabi ni Jesus,
The good shepherd leaves the 99 to look for the one that is lost. So hindi niya tayo pababayahan. Kahit magkamali tayo, bumalik siya para kunin tayong muli. Kaya sabi niya, di ba, sa John 10, John 10, 27, 29, My sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. So walang makakaagaw sa atin. Kasi ang Ama at ang Anak ay isa. Ibig sabihin, magkaisa si Jesus at ang Ama sa pagprotekta sa eternal security ng mga tupa niya. So nothing can separate us from the love of Christ or the love of God. So kung titignan natin yung mga ibang halimbawa sa Biblia, di ba? Titignan natin si Jonah. He tried to run away, pero hinabol pa rin siya ng Diyos. Si David, na nagkasala ng matindi, pero hindi inalis ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa kanya. Si Peter, na itinanggi si Jesus, pero pinatawad at ginamit pa rin siya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung iniisip mo baka hindi na ako mahal ng Diyos, alalahanin mo, ang pag-ibig niya ay mas matatag kaysa sa ating kahinaan. Okay? Then, kung titignan natin yung verse 35, sabi ni Pablo, love of Christ. Okay? Sabi dito, love of Christ. Love of Christ, hindi lang love of God, pero pareho lang yun. Kasi mahal tayo ng Diyos dahil kay Kristo, Kanya. Kung wala ka kay Kristo, wala rin ang pag-ibig ng Diyos. Pero kung na kay Kristo ka, panig sa iyo ang Diyos. So ano ang ibig sabihin natin nun? Nito, so hindi nangangahulugan na pwede kang magpatuloy sa kasalanan. Ang sinasabi ng Biblia, tunay na dahil alam nilang mahal sila ng Diyos. At kahit sila ay dumanas ng gutom, pag-uusig at kamatayan, hindi mawawala ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ni Kristo sa kanila. Verse 36. Sabi dito sa verse 36, as it is written, gaya nga ng sinasabi ng kasultan, itong verse na ito, kinuha ni Pablo sa Psalms 44 verse 22. For your sake, we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Now, it makes you wonder, no? Ito po yung tipong magtatanong ka sa sarili mo kung paano ginagamit ni Pablo ang Old Testament, yung Psalms 44. Kasi kung titignan natin o kung pag-aaralan po natin yung Psalms 44, mula verse 1 hanggang sa dulo ng chapter na yon, ito po ay tumutukoy sa mga pinabanal ni Yahweh na nananalangin at umiiyak sa harap ng Diyos na sinabi, Panginoon, alam mo na wala kaming nagawang masama, pero bakit? Itong verse na ito mula sa Psalms 44 at inilapat sa mga taong nakakaranas ng pagsubok, paghihirap at kamatayan. So what is the point of all this? Ang ibig sabihin ni Pablo, yung mga itunuring na walang sala sa paningin ng Diyos dahil kay Kristo, hindi exempted sa paghihirap para tayong mga tupa na kakatayin. And yet, hindi doon natatapos ang story natin. Dahil sabi sa verse 37, No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Sa Tagalog, pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya natin pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. So dito makikita natin yung inclusyon. Ibig sabihin sa simula ng Biblia, diba, who can separate us from the love of Christ? Kahit pagsubok, kamatayan o anumang bagay. Then tinapos ni Pablo sa verse 37, we are more than conquerors through Him who loved us. So bumabalik sa tema
ng pagmamahal ni Kristo at tagumpay sa kabila ng lahat. So ang pagmamahal ng Diyos sa Romans chapter 8 na napag-aralan natin, unang-una, wala ka ng condemnation kapag humarap ka sa Diyos. Pangalawa, binigyan ka ng power of the Holy Spirit para talunin ang laman mo. Pangatlo, sa gitna ng suffering, God is working all things for good sa mga nagmamahal sa Kanya. At pangapat, panig ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng pag-ibig. So ibinigay niya ang Kanyang anak na namatay sa krus, muling nabuhay, nakaupo sa kanan ng Diyos at namamagitan para sa atin. Kaya sabi ng Biblia sa Romans 8:37, we are more than conquerors. So paano tayo nagtagumpay laban sa mga kalaban? Sabi dito sa Revelation 12:11, they triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. So kahit may humahabol, nag-aakusa at nananakit tulad ni Satanas, tinalo siya ng mga pinili ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo. The finished work of Christ on the cross. Pangalawa, dahil sa patutuo ng buhay at salita, they proclaim the gospel and live out God's truth. At pangatlo, hindi natakot ialay ang kanilang buhay. So alam nila na ang mga na kay Kristo ay bubuhayin muli balang araw. So bakit hindi natatakot ang mga Kristiyano na ialay ang kanilang buhay para kay Kristo? Because they know the future will be good at walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Hindi lang persecution o pagsubok, kahit death itself. So then, tatapusin natin yung ating last passage sa verse 38 to 39. Sabi dito, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height or depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. So ang ganda nito mga kapatid. Kanina, the love of Christ. Ngayon naman, the love of God. So they are interchangeable. Parehong pag-ibig, iisa lang ang pinagmulan. So paano mo malalaman na panig sa iyo ang Diyos? Unang-una, He gave His Son. Pangalawa, He raised Him from the dead. Pangatlo, He seated Him at His right hand. At pangapat, even now, Jesus is praying for you. At ang sabi ng Biblia, neither death nor life, neither heights nor depth. Lahat yan ay walang kapangyarihang maghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. So, amen? So, ilang beses inulit ni Pablo ang ideyang nothing can separate. So, nothing can separate. So, 2 beses o 3 beses yata niluto to. So, kapag inuulit ng Biblia ang isang bagay more than once, ibig sabihin, may diin at may emphasis at may katiyakan. So, mga kapatid, kahit kailan, hindi tayo mahihiwalay sa pag-ibig ni Kristo at ng Diyos. Bakit? Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. We are saved by God, made children by God, adopted by God, sanctified by God, and one day we will be glorified by God. Kaya masasabi natin mula simula hanggang wakas, ang Diyos ang gumawa ng lahat. Sabi sa Hebrew 12:2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer of and perfecter of faith. Ibig sabihin, si Jesus ang author and perfecter of our faith. Ang ating kaligtasan ay hindi synergistic, hindi ito kombinasyon ng gawa ng Diyos at gawa ng tao. Hindi ito 90%, 99% gawa ng Diyos, tapos kailangan pa ng 1% mula sa atin para gumana. Hindi po ganun ang makapangyarihang Diyos.
Ang tunay na kaligtasan ay monergistic. Mula sa salitang mono, ibig sabihin isa, at ergon, gawa. Ibig sabihin, Diyos lamang ang gumagawa ng ating kaligtasan. Mula simula hanggang wakas, ang Diyos lamang ang nagliligtas, ang Diyos lamang ang bumabago, at ang Diyos lamang ang nagpapanatili sa atin hanggang wakas. Okay? Sabi nga sa Philippians 1:6, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Kung sinimulan ng Diyos ang mabuting gawain sa iyo, tatapusin niya ito. Walang makakahadlang sa Kanya. Walang makakapigil sa Kanyang layunin. Kaya mga kapatid, no matter what happen, magpatuloy tayo sa Panginoon. Kahit anong dumating na pagsubok, kahit anong kahinaan, tandaan mo, nothing can separate you from the love of Christ and from the love of God. Mahal tayo ng Panginoon. Ano man ang ating nagawa na kasalanan, humingi lang tayo ng tawad at patatawarin niya tayo dahil ang dugo ni Kristo ay sapat na. Kahit gaano kasama ang isang tao kapag siya ay dinala ng Ama kay Kristo, hindi na siya kailanman mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, nawa po ay may natutunan po tayo sa Romans chapter 8 na mula sa simula hanggang wakas, ang Diyos ang gumagawa. At sa kanyang mga anak, walang makakapag-iwalay sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. To God be all the glory.